Hi po uli sa inyong lahat. Ako po uli ay nagbabalik. Ayun. Yung huling tinuro natin nung nakaraang last video natin, yung part 2 ng ating domain. 'Di ba tinuro natin yung ADDS, DHCP at saka DNS. Domain, DHCP at saka DNS. Ito yung server natin na ginawa. Ngayon, sa ibang company kasi, sa mga company, usually hinihiwalay na nila yung DHCP sa domain natin. Pero since testing lang naman to, dito natin sama-sama na ma-install. Ngayon, magdadagdag ako ng roles or isa pang server, tawagin natin Windows Deployment Server. Pwede mo itong ihiwalay sa AD mo kung kaya naman ng AD mo isama mo na. Pero dito sa training natin, isasama ko na, papakita ko sa inyo kung paano nagpa-function yung Windows Deployment Server. Nagpa-function siya through network. Ibig sabihin, pwede ka mag-deploy ng image via network mo. So yun. Una natin gagawin, mag-aano kayo dali lang siya. Punta tayo sa manage, add roles and features. Ayun. Next lang. Check lang. Ayun, hanapin natin dito sa yung Windows Deployment Services. Ito siya. I-tick mo lang siya. Add features. Next. Install. Maganda yung kung yung kapama ninyo is merong 100 o 300 users, hindi mo na kailangan tapos yung company nyo is iba-ibang project or iba-ibang application na ginagamit. Set ka lang ng kanyang image mga project na yun na magdala ng PC or magdala ng kung ano kung magpag-forward, tapos hindi mo rin kailangan mag-altos ng office ng matagal. Kumbaga, less time consuming para sa technical support natin. Kasi yung server mo, tapos DHCP, tapos i-convert mo lang yung ibubuot mo siya via network. Tapos yun ang DHCP, tapos connect yun sa server mo. Ganon yung yung nangyayari. Tapos pag connect server mo, may image description, puhugutin mo, tuloy-tuloy kahit saan as long as yung subnet mo pa doon sa Windows Deployment Server mo is pakas doon sa ibigay niyang IP. Kaya kailangan ng IP ng pasok na through network nga yung installation natin ng image. Ayun, nag-install na siya. Kung napansin nyo, meron tayong habang nag-install siya, ayan, nag-install sa iliw pala. Meron tayo Windows 8. Itong Windows na to, hindi siya join sa domain. Kumbaga, press ang installation nito. Ito, i-install ko na itong Office, Acrobat, lahat ng application na kailangan ng user para ito yung i-upload din sa Windows Deployment Server natin para hugutin niya sa network mamaya. Ayun. Pero bago tayo makapag-create ng image, may requirement tayo dito. Kailangan install natin siya ng ADK para kasi create natin yung image dito. Kahit po copy. Installan muna natin siya ng ADK. Option, shared folders, always. Naroon ako na-download na ADK.
imamap ko na lang dito sa Windows 8 ko. Ayan, kung paano mag-map. Sa USB ko siya kasi. Next. Enable share settings. Okay natin. Tingnan natin kung na-map nga siya. Habang nag-i-install siya, yun na natin. Tingnan natin kung na-map yun. Kasi kailangan natin itong DDK na ito i-install na para nakapag-create tayo ng image ng itong Windows 8 natin. Tingnan natin yung roles natin. Tapos natin ay icon para madali. Ay, kamote. Hindi na map. So, yun. Ngayon, pakita ko sa inyo na itong PC na ito is bago. Hindi na so, bagong install. Ngayon, copy tayo ng ADK. Kaya copy tayo ng ADK. Set. Copy natin. Tingnan natin kung pipis dito. Tingnan natin yung rules natin. Ngayon, ito kailangan ng internet. So, wala tayong internet. Mapapansin nyo, lagyan natin siya ng internet. Settings. Ano ba yung internet ko dito sa network ko? Settings. Lagyan natin siya ng internet kasi hugot na siya ng installation sa internet. Ayun. Yung NAT ko yun. BM2. Network natin sa BM2. Settings. NAT. BM2. Okay. Uhog dyan na network. Host dito sa network ko. Tab. Tingnan natin na. Hindi pa rin right. Ayun, connect na yung PC natin. Connected na, may network na siya. Ngayon, click nyo lang yan para mag-install. Laki lang kasi natin yan na i-install to. Medyo matagal yan na tingnan natin, nagbabagal na naman ang ating PC. Ayan. Ayan, nag-i-install na siya. Ayan yun. Nagbabagal ang ating PC. Pagpasensya nyo na kasi laptop lang yung gamit ko. So, yung installation succeeded on DC1 training. So, not successful na installation natin. Kung mapapansin mo, may nadag na rules dyan sa server natin, WDS. Yan yung Windows Deployment Service natin. 8.1 natin. Ayan, lumabas na specify location. Next nyo lang. Ito, sobrang tagal nito. Sabi ko sa inyo, matagal to. So, ang kailangan, may internet tapos mababa ang inyong pasensya. So, next. No. Next, accept.
Ayun. Application Compatibility Toolkit Deployment Tool, Windows Installation P, kailangan natin to. Tool, SQL, natin kailangan to. So, yung Activation Management Tool, User Migration Tool. Ayun, app lang kailangan natin yan. Kailangan. So, install lang natin yan. Ayan. Matagal yan. Hintayin natin. So yun, eto, meron na tayong WEDX. Ngayon, na dito yung tools. Click nyo yung tools. Hanapin nyo yung Windows Deployment Services. Windows Deployment Services. Ito siya. Ayan. Pakita ko lang sa inyo. Ayan. Yan yung Windows Deployment Services natin. Sa tanyo, yan, DC training, hindi pa siya naka-start. Sabihin niya yan, hindi pa siya nagwo-work. So, ang gagawin natin dyan, i-configure natin. Configure. Next. Ayan, integrate with Active Directory. Kasi, kasama siya server natin. Ayan, next lang. Next. Yes. Next lang yan. Do not is into DHCP 6. Configure option proxy. Next lang yun lang. Ito, PX server initial. Do not respond to any client computer. Respond only to no client computer. Respond to all client computers known and unknown. Itong pipiliin natin. Tapos, require administrator approval for unknown computer. When you select the option, you must approve the computer using pending. Respond to all client computers known. Respond only to known client computers. Ayan. Required approval. Required administrator for unknown computers. When you select the option, you must approve the computer using the pending device node in the snap. In approved computer will be added to the list spread. Antik mo na yan. Hindi mo na kailangan ng approval. Ayan. Yan lang. Next. Configure na yan. Ayun. Ito matagal. So, ang mangyayari, popost ko muna yung review the setup log while contact your system administrator. Bakit? Nagbabagal. Yan natin. Ngayon, ayan, kung makikita nyo, configure Windows Deployment Services, finish. Refresh nyo lang. Ayun. Ayun. Ayan. Kung napapansin nyo, naka-block siya. Start natin. Kasi hanggat hindi nyo ini-start yan, hindi yan magraran. Kasi, block. Pag ini-start natin yan, magraran na yung service na yan. Ayan, successfully started Windows Deployment Servers. Kita nyo, naka-play. Ngayon, dito natin i-upload yung images na images saka boot. Yan. Ngayon, wala pang laman yan kasi magagawa nga tayo ng images natin. Pagka upload natin dyan, papakita ko sa inyo mamaya kung paano natin siya i-install by network. Ngayon, ayan, ang drivers, kung meron tayong mga ibabang computer sa network, dito, i-add natin yung mga drivers nila. Magkikreate tayo ng package, blah, blah, blah. Ngayon, since free drivers naman yung ating kasi trial lang to, VM,
Hindi natin kailangan gumawa dyan. Pero usually, pagka nasa real world na kayo, dito kayo gagawa ng drivers. Add driver package, yan, group, yan, disable, ganyan. Ayun. So, ngayon, yan muna yung gagawin natin kasi magkikreate pa nga tayo ng image. Intayin pa natin itong matapos. Pag natapos to, saka pa natin mapaprocess yung creation ng image. So, ngayon, wala na tayong magagawa kundi intayin muna natin. Ayun, yan muna yung part 1 and then intayin natin yung part 2. Ayun, salamat and thank you. Intayin natin yung part 2.